Pagod po ba kayo? Hindi naman. Nag-enjoy ba kayong mag-dancing? At sa araw po na ito, mm, mahalaga po ba ang umaga na dumarating sa atin? Mahalaga po ba ang mga umagang dumarating sa atin? Ito po ay isa sa mga pagkakataon na pag ang umaga ay dumarating, nagkakaroon po tayo ng muling pag-asa at saka muling pagtanaw ng ating mga sarili. Ito po ang mahalagang araw kung binigyan muli sa atin ang ating Panginoon upang magpatawad, humingi ng tawad, gumawa ng mabuti, at siyempre po, magkaroon ng bagong pananaw sa ating buhay. So, yun po ang kahalagaan ng umaga. Ito po ay isang pagkakataon muli na ituwid ang ating mga pagkakamali. Amen po ba? So, ito po araw-araw po naririto tayo. Nakikita po natin ang iba-ibang facilitator, iba-ibang mga tema. Minsan po ang mga temang kabanalan ay nauulit kung sino yung mga facilitator. Bakit po ito ay nauulit? Sapagkat kalooban po ng Ama na siguro ang tema na yun, kaya naulit, ay hindi lubos na isinabuhay. Amen po ba yun? Pero paano nga natin isasabuhay ang isang tema kung wala tayo mismo, hindi natin kilala ang ating mga sarili. So ang ating tema sa araw na ito ay ang pagkilala ng ating sarili. Kaya po ang pagkikilala ng ating sarili, paano po ba? Ito po ay kung minsan ang tao ay mareklamo. So bakit siya nagrereklamo? Kasi hindi po niya alam, hindi niya kilala ang kanyang sarili. Subalit pagka ito naman ang taong walang pakialam sa mundo at ang mga taong nakapaligid sa kanya, ito naman po ay hindi niya lubos na kilala ang kanyang sarili. Amen po ba yun? So, sa ating gawain to, importante po yung pagkilala ng ating mga sarili. Sapagkat pagka hindi natin kilala ang ating mga sarili, wala po tayong paninindigan. Kahit na po araw-araw tayo nakikinig, kung hindi natin magawa yung paninindigan natin na magbabago ako. Kasi hindi natin alam hindi natin kilala ang ating mga sarili. Bakit po tayo nagchichismis? Bakit po tayo nanghuhusga? Bakit naman po tayo parang wala lang? Kasi hindi natin kilala ang ating mga sarili. Subalit, ang palatandaan na kilala natin ang ating mga sarili ay ang matatag na pananalig sa ating Panginoon upang magkaroon tayo ng lakas ng loob upang gawin ang ating mga naririnig, isabuhay ang ating mga naririnig. Amen po ba yun? Hindi lamang sa kalakasan ng loob na nanggagaling sa atin, lakas loob ng ating kapwa, kundi nanggagaling sa lakas loob ng ating Amang nasa langit. Hindi po natin sabihin na, tinanggap ko na ang aking kasalanan. Tinanggap ko na ang aking pagkakamali. Subalit, yung lakas loob na baguhin yung pagtanggap mo ng pagkakamali, meron ba tayo nun? Kung ikaw ay isang taong hindi kilala ang iyong sarili, magagawa mo yung magchismis, magagawa mo yung maglait, magagawa mo yung manira. Pero
kung kilala mo ang sarili mo, wala kang gagawin na mas hindi mabuti kasi ayaw mong gawin sa iyo. Yung mga ayaw mo, di ba? Yung ginagawa nila, ayaw mong gawin. Yung ginagawa mong hindi mabuti, ay ayaw mong gawin sa sarili mo. Ayaw mong gawin nila sa sarili mo. Amen po ba? Hindi kayo. Masama yung sasabi ka ng masama sa isang tao. Bago mo sabihin yun, isipin mo muna. Kung ikaw kaya ay sinabihan mo. Gaya po sa pagpalalim ng mga tema dito, halos araw-araw po tinatawag si Mami Beth, tinatawag si Mother of the House, yung regular na nagpapalalim ng mga tema. Tapos sasabihin mo, bakit? Lagi na lang sila. Bakit? Wala na bang ibang magpapalalim kundi sila? Bago po ninyo husgahan ang isang tao, isipin ninyo kung kayo naman po yung nasa lugar ni Tita Beth na laging natawag, nagpapalalim, Mother of the House, nagpapalalim. Sasabihin din sa iyo, bakit? Wala na bang ibang tao na makapagpalalim ang tema? Gugustuhin po ninyo yon. Pero kung kilala natin ang ating mga sarili, hindi natin kayang magsabi ng hindi mabuti sa ating kapwa. Amen po ba yun? Buhay po ang ating Panginoon sa bawat isa. Sabihin po natin sa ating katabi, buhay ang Ama sa iyo. Kaya kilala na natin ang ating mga sarili, may lakas na loob na may paninindigan ng ating pagbabago. So, sa ating pong sa tatawagin ko po ang isang ating kapatid, si kapatid na Mirna, upang magpalalim sa pamamagitan ng kanta, pamaawit na ating tema ngayon, ang pagkilala ng sarili. Muli at muli, dakilang Ama, ang walang hanggang pasasalamat at papuri po ay ibinabalik ko sa iyo sa bawat sandali ng buhay ko, lalo't higit sa bawat sandali na ako'y pinagtitiwalaan mo na maging isang bahagi ng gawain mong pangkabanalan, sa karampot na pag-aalay ay pinadarama mo sa akin na nalulugod ang iyong espiritu. Kaya po, Ama, sa tuwin na po ang samot dalangin ko, gawin mong maging kapaki-pakinabang at maging makabuluhan ang bawat kong pag-aalay. Pangunahan mo po at pagharian ang aking buong katauhan. Amen. Salamat po sa Ama. At muli po, narito na naman ako, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narinig ko po ang pagbibigay linaw ng ating mahal na kapatid na Tita Josie Tulfo ayon dun sa kanyang tema. At ayon sa kanyang panawagan, ako'y tinawag niya upang magpalalim ng tema sa pamamagitan ng pag-awit. Kaya po siguro, hindi na po ako magbabahagi. Ganda po nung kanyang mga binuksang mga salita. Ano po, yung mga panimulang salita. At humigit kumulang, yun din po yung nasa puso ko. Tatapot, hindi ko na po sasambitin. Totoo po lahat ang kanyang sinambit at napakasarap sa puso. Napakasarap pakinggan sa tainga, napakasarap sa damdamin. Kaya po, na ito po ang... okay po. Ito po ang kalooban ng Ama. Ang nasa kupusan ng awitin ay sino ako. Subalit, mas ako po ang awiting ito. Ito pong awiting ito ay luma. Halos po lagi niyong naririnig. Subalit, nararamdaman ko po na hindi kayo nagsasawa. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Salamat po. Hindi po ako ang inyong pinapalakpakan, kung hindi ang kabutihan ng Diyos sa pagpapahatid ng mga lyrics ng awiting ito sa ating kapatid na si Mami Beth Chico, na kung saan ang awiting ito ay napaka-mahiwaga, na kung saan ang isang kapatid natin na nasa loob ng bilibid ay naging paborito ang awiting ito. Ngayon po'y nakalaya na. Ano po? Kaya ito po ay namnamin natin.
Hindi tiningnan ng Diyos kung sino tayo, kung ano tayo. Higit lalo ang aking katauhan, hindi niya po tiningnan yon, kundi ngayon ay tuwirang ipinadarama niya sa akin na gawin kong maging kapaki-pakinabang ang patuloy niyang pagpapahiram ng buhay sa akin. Sapagkat sa dating buhay, hindi niya pinagmasdan maging sino ako sa una kong buhay. Amen po ba? Kaya po mga minamahal ko, ang awiting ito ay para sa ating lahat. At lalo tigit sa ating Panginoon, maging sino man ako, hindi mo po pinagmasdan yaon, kundi ang patuloy mong ipinatutupad sa aking katauhan, gamitin ako at tumupad sa kalooban mo ng buos pag-ibig, buong tapang, lakas ng loob, nawi ka nga ng aking kapatid, lakas ng loob na mula sa iyong espiritu. Pag-ibig ng Ama'y kakaiba, di niya tinitingnan na gawang kasalanan. Kapag nagsisi ka at bumalik sa Kanya, patatawarin ka maging sino ka man. Huwag kang malumbay, aking mahal. Kasalanan ginawa ay pagsisihan, at kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka niya maging sino ka man. Mahal ka niya, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Sadyang napakabuti ng Panginoon, maging sa pamamagitan ng awitin, ipadadama sa iyong magpakababa ka. Amen po ba? Magpakababa ka. Huwag kang magpakataas at siya ang bahalang magtaas sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ano man ang ginawa sa aking buhay, lahat ng ito'y Kanyang mapapatawa. Dahil sa laki ng Kanyang pagmamahal, patatawarin ka sa kamalian. Kaya kapatid na minamahal, kapag napatawad na'y magbagong buhay, upang ikaw ay hindi na mawala sa amang sa iyo magmamahal. Mahal ka niya, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat
pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal na mahal ka niya, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka ng Ama maging mahal ka niya maging sino ka man. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Maraming salamat po kapatid at na kung pagninilayan po natin ang awitin niyon ay kahit na sino ka pa man, mahal tayo ng Panginoon. Pero mahalin din natin ang ating sarili. Kilalanin natin ang ating sarili, yung ating kakayahan, kung paano natin baguhin ang mga naririnig natin, o narinig natin ito. Ganun pala. Pero mayroon ba tayong lakas loob na baguhin yun o isabuhay ang ating narinig? Amen po ba yun? Sige na po. Sumagot naman tayo. Amen po ba yun? Ayan. Kasi binigyan po tayo ng Panginoon ng ating mga bibig upang, amen po ba yun? Amen. Sarap pakinggan, hindi po ba? At alam niyo po, sa mga ganito, tayo po ay dapat i-appreciate po natin ang ating mother of the house, ang ating tita Beth, ang ating kung sino-sino yung regular na ating tinatawag. Kasi meron po tayong mga ganitong mga alagad na nagbibigay pa ng additional na kaalaman sa mga tema na ibinibigay ng ating mga facilitator. Sana po hindi po tayo magsawa sa pakikinig sa kanila at hindi po tayo maghuhusga na sila na naman. Kasi mag-volunteer naman po kayo. Alam ko po, nasa mga isip niyo po, may mga gusto ko yung ibigay din para malaman din po namin. Alam ko lang po nahihiya kayo. Pero sa aking kawan na tigasunod, nung una po, nahihiya sila na mag-share. Pero ngayon po, dahil sa encouragement of the Holy Spirit po, na kailangan po nilang ilabas kung ano po ang nasa loob nila. Ngayon po ay tuloy-tuloy na po kami. Wala na po kaming pinipilit. Sana naman po, ganun din kayo, lahat kayo. Dahil bawat isa sa inyo may ibinigay na dapat na i-share ninyo rito upang lahat naman ay mapulutan ng aral. Amen po ba yun? Hindi naman po yun pantay-pantay kayo o pare-pareho. Iba-iba po kayo. Titignan po natin, pag tumawag po tayo ng isa, dalawa na hindi alagad. Tingnan niyo po. Manggagaling po sa akin kawan na tigasunod. Sino po ba yan? Meron pa ba dyan? Magandang umaga po muli sa ating lahat, sa aming pong mabait na shepherd na si Tita Josie. Magandang umaga po. Salamat po muli at nakatindig po muli ako dito sa inyong harapan para po magpuri at magpasalamat sa ating pong tema sa pagkilala sa sarili. Dati po, pagkilala ko po sa sarili ko, mabait na ako, mapagkumbaba, yung may taglay na kabaitan sa mga nakakilala sa akin yun. Pero akala ko po, wala na akong pagkukulang sa kanya. Subalit, ngayon po, naliliwanagan ko po na malaki po pala ang pagkukulang ko pa sa ating Panginoon. Kaya po, nung po ako nagkasakit, nga po, nagkaroon po ako ng breast cancer noong 2009.
Tapos po, nung po nakaraang taon, na-stroke din po ako. Pero yun po ay pinagpapasalamat ko po sa ating Panginoon dahil kundi po sa aking karamdaman, hindi po ako nadako sa lugar na ito. Kaya yun po ay kagalakan sa aking puso dahil kundi po ako nagkaroon ng karamdaman, nagkatrabaho nga po ako sa ibang bansa, sa Hong Kong. Doon po ako nagkaroon ng karamdaman, siguro po dahil sa pagod, sobrang stress trabaho. Kaya po, yun po, ang nakuha ko po sakit. Kumbaga parang ala rin po nangyari. Pero ngayon po nandito na ako, parang mas masaya po. Yung panatag po ang aking kalooban. Wala pong masyadong iniintindi, magkaroon man po ng dalisay o pagsubok sa buhay. Yun po ay napakagaang nalalagpasan ngayon. Hindi po dati, walang araw po yata na masakit ang ulo ko. Lahat po pinoproblema ko, problema sa amo, problema sa pamilya. Iniisip kung paano kumita ng malaki. Kahit po kumayad ko po pala araw at gabi, wala rin mangyayari. Pero ngayon po, buhat nga po nang na-stroke ako, hindi na ako nakapagtrabaho, hindi na po ako nabalik sa abroad. Pero parehas lang po, mas masaya po, tapos parang daig ko pa nga po ang sumusweldo kasi po nga, baga nakakaraos po sa araw-araw. May anghel din pong ginamit sa akin ng Panginoon para yun nga po, yung pangailangan sa araw-araw ay malutasan. Kaya talaga pong ako po ay nagpupulit ng papasalamat at ako po ay napunta sa dakang ito at mas lumalalim pa po ang aking kaalaman dahil po sa bawat araw na mensaheng naririnig ko po sa Banal na Espiritu, sa kataon po ng ating minamahal na Apo Conching, na sa bawat araw po ay talaga po yung sarili ko anin ko na lang po huwag ma-absent. Lalo na nga po ngayon, nasali na rin po ako sa Kawan 6, na si Tita Josie nga po ang aming shepherd. Hanggat maaari po ayokong uma-absent sa mga gawain gano'n na yung pangkabanalan para sa ating Panginoon para mas lumalim pa po. Kasi po noon, palasimba po ako, pero parang wala naman ding naiintindihan, yung hindi marunong magnilay, ganon. Pero ngayon po talaga pong bawat mensahe po, minsan pag nakapikit ka, hindi mo sa pagnilay-nilay mo ng mga narinig mo ng mga magagandang mensahe, minsan naluluha ka na lang sa mga nakikita mo, sa mga kapatiran Divine Mercy, mababait, kahit hindi kayo magkakakilala, nagbabatian. Yun nga po, kumbaga, kaya kahit po gano'n ang mga nangyari sa akin sa pagkatrabaho sa ibang bansa, ngayon po talaga pong mas maligaya, mas panatag po ang buhay ko ngayon, kasama ang ating Panginoon sa dakong ito. Kaya talaga pong nadama ko sa daking ito ang pagmamahal niya. Kaya sa bawat araw po, para maibalak ko po sa ating Panginoon ang pasasalamat, talaga pong sa bawat araw, nagpupumiglas po akong pumunta sa dakong ito. Yun man lang po ay mabalik ko po sa ating Panginoon ang papurit pasalamat sa bawat araw na pagtungo ko po rito. At lubos po nga po ako nagpapasalamat sa Banal na Espiritu sa katauhan po ni Apo Conching dahil po sa kanya nakilala natin ang dakong ito, dakong kabanalan para patuloy po nating makilala ang ating Panginoon. Kaya ayun po, talaga pong nakikilala ko na po ang aking sarili na gusto ko pong ilaan ang sarili ko para sa ating Panginoon sa bawat araw habang ako ay nabubuhay. Salamat po, Lord, aming minamahal na Panginoon. Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo po sa akin. Kaya sana nga po habang ako'y nabubuhay, maibalik ko sa araw-araw ang papurit pasalamat sa iyo. Kaya po, hanggang dito na lang po, masasabi ko po talaga, kasarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Salamat po. Maraming salamat po sa iyo, kapatid. At
ako po ay galak na galak at nakilala mo na po ang ating Panginoon at ang lalong-lalo po ang iyong sarili. Alam na alam mo na po kung ano ang nararapat. Amen po ba? Na ang Diyos ay iyong pag-asa. Na dati po ang pagsubok ay para ka nang nasisira ng ulo kung paano mo lusatin. Di po ba? Pero ngayon nakilala mo ang iyong sarili na dapat pala ang Panginoon unahin ko. Kaya ka laging nandito. Hindi po ba? Kaya ngayon, ang pagkilala mo sa sarili mo, ang lakas ng loob mo na pumarito kahit ano po ba ang mangyari. Sapagkat ang alam na alam mo na wala nang makakatulong sa iyo, kundi ang Diyos Ama. Amen po ba yun? See you. At ang ating susunod na magbabahagi ay ang ating kakawan na naman, na kapatid na Marie. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Maganda po ang tema na ibinahagi sa atin upang pagsalu-saluhan natin ang ating kapatid. Kung nanamnamin po natin at pagninilayan, napakasimpleng salita. Simpleng salita na malalim ang pakahulugan. Amen po ba? Sapagkat pagkilala sa sarili, para bang napakadaling banggitin. Simpleng salita. Subalit yung nilalaman nun, yun po ang mahirap na maisabuhay kung wala kang pagkilala. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sa akin pong sarili, negative, positive po kasi yan eh. May mga, sa atin po, sa bawat isa sa atin, meron tayong mga negative thinking na sinasabi at positive thinking. Amen po ba yon? Kadalasan po, pag nasa sanlibutan tayo na hindi pa natin kilala ang Panginoon, puro positive ang iniisip natin sa ating sarili sapagkat marami tayong gustong gawin sa ating buhay na puro natin, pag sinabi natin kailangan makapagtapos ako ng pag-aaral sapagkat gusto kong makapagtrabaho ng maganda. Puro positive po yan. So ngayon, anong dapat natin gawin? Mag-aaral tayo ng mabuti upang yung gusto nating makamtan ay makamtan natin. Yun po yung tinatawag na positive side sa aking sarili. Na bawat iniisip ko na gusto kong maging, kailangan bigyan ko na tuunan ko ng pansin kung paano ko nga makakamtan yung gusto kong maging. Yun po yung tinatawag, puro positive po, puro positive ang pumapasok sa aking kaisipan sapagkat yun nga ang gusto ko. Habang tinutuntun ko o pinag-aaralan ko ang gusto kong kamtin, doon na po pumapasok na unti-unti po nakikilala ko na ang aking sarili. Sapagkat may mga bagay po pala na kahit gusto ko, minsan hindi ko nakukuha. Doon na po pumapasok yung negative side. At dahil po doon na minsan na hindi ko nakukuha, nagkakaroon ako ng depression sa aking sarili. Sapagkat iyon ay pangarap ko, subalit hindi ko nakamtan. Amen po ba? May mga bagay ako na gustong bilhin, subalit minsan hindi pinagkakaloob sapagkat hindi dapat. Amen po ba? Subalit purihin ang Panginoon. Ngayong nakilala ko na siya sa aking buhay, ang pangarap ko, lagi kong natutupad. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bakit ko po nasabing natutupad? Sapagkat may katulong na akong tumutupad sa bawat pangarap ko. Na yung dating positive at negative, ngayon napagsasabay ko na po yun. May positive at negative na nangyayari sa akin, subalit lagi kong binibigyan ng positibo. Sapagkat nang nakilala ko ang ating Panginoon, yun nga yung mga pangarap ko, pinagsisikapan ko na po na unti-unti makamtan ko sapagkat alam ko na nandiyan ang Diyos na buhay na handang umagapay sa akin. Nakakamtan ko to o napagtatagumpayan ko to sapagkat isinuko ko ang buhay ko sa ating Panginoon. Isinuko ko yung kataasan ko sa ating Panginoon. Sapagkat kung may kataasan ka, hindi mo makakamtan ang nais mo. Sapagkat hindi pagkakalob ng ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Amen po ba yon? Kaya po napakabuti ng ating Panginoon sapagkat ginamit man niya ang karamdaman ko upang makarating ako dito sa dakong ito. Subalit yun po pala ang magsisimula upang makilala ko na ang aking sarili. Sa katao ng ating kinalugdan, ang mahal na Apo Kunching, sa araw-araw na pagbibigay niya ng mainam na hain para sa atin, doon po unti-unti nababalangkas ang aking pagkatao sapagkat sa mga aral na yon, yung mga hindi po pala marapat na
tupdin o gawin, doon ko po natututunan na yung mga bagay na sa palagay ko'y tama, hindi po pala tama sa ating Panginoon yon. Kaya doon po, unti-unti po yon, nakikilala ko na yung sarili ko na ito pala ang dapat kong baguhin, ito pala ang dapat kong panindigan na gawin sapagkat ito ang mabuti, sapagkat ito ay alam kong galing sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, napakasarap po palang mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Higit lalo kung ang pangungunahin mo sa bawat araw ng iyong buhay ay ang kalooban ng ating Ama, na hindi ang ating sarili ang uunahin natin sapagkat ito ay gusto natin, ito ay kaya natin. Wala po pala tayong kaya kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po ngayon sa bawat araw ng aking pagsusumakit na makatalima sa kalooban ng ating Panginoon sa gampanin sa bawat araw, hindi ko man po nagagampanan ng 100%, subalit pinagsusumikapan ko po na makatalima ako sapagkat sa pamamagitan po ng unti-unti po, yung mga gusto kong kamtin ay nakakamtan ko sapagkat andyan nga po ang gabay at patnubay ng ating Espiritu, ang ating Panginoon. Kaya po, mahirap man sa aking iniisip yung gusto kong kamtin, subalit ang nagbibigay ng positibong lakas sa akin ay ang pananalig at pananampalataya ko sa ating Panginoon. Na ang sabi nga, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Subalit, paano nga po ba yung magiging posible sa nakakamti natin? Kailangan din po natin ang paggawa ng mabuti, ang pagsuko ng ganap sa ating Panginoon, at pakikipagtotoo sa banal na Espiritu upang kamti natin ang bawat pangarap natin at makilala natin ang ating sarili ng lubusan. Na sa pagkilala natin sa sarili natin na yan, tayo rin po ang magagalak sapagkat ang bawat araw na gusto nating maging, mayroong kasiyasiya sa ating puso sapagkat nagagawa natin to na laging may galak sa ating puso. Kasi po, pag may pangarap tayo o may ginagawa tayo na gusto nating makamtan, mas masarap po yung masigla tayong ginagawa natin yon. Hindi yung ginagawa nating gusto nating maging ganon sapagkat naiinggit tayo sa kapwa natin. Kundi ginagawa natin yon na may pag-ibig, masaya tayo sapagkat yun na nga po tayo. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya napakapalad po nating lahat na nakarating sa dakong ito. Kung ano man po ang ginawang kaparaanan ng ating Panginoon upang matungtong kayo dito, pasalamatan po natin yon sapagkat kung hindi dahil doon, ala tayo dito sa dakong ito. Higit lalo sa ating mahal na Apo Kunching. Kaya po, nagpupurit, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat sa bawat araw, ang aking sarili ay nakikilala ko na kung sino nga ba si Marie de la Cruz. Maraming po salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa iyo, kapatid na Marie. At ang kanya pong pagbabahagi ay tungkol sa negative positive po. Ang buhay po natin ay laging nag-uumpisa. Sa mga dating buhay po natin ay mga negative po yun. Amen po ba yun? Ngayon, pag nakilala na po natin ang ating Panginoon at nakilala na rin po natin ang ating mga sarili, nagkakaroon na po tayo ng positive outlook. Amen po ba yun? So, ang sabi po ng ating kapatid na mga pagsubok niya noon ay parang hirap na sa kanyang buhay doon. Pero nung nakilala niya ang kanyang sarili at ang Panginoon ay lagi na siyang nandito at maganda na may katahimikan na ang kanyang buhay. So mga kapatid, sa ating pagninilay sa binahagi ng ating kapatid na Marie, wala pong imposible sa Panginoon kung kayo po ay magpakababa. At hindi naman bibigay ng Panginoon yan kung hindi nyo hiniin. Amen po ba yun? Kaya yun po ang pagsimula ng pagpapakumbaba. Yung marunong po kayong humingi. Kahit na po sa kapwa-tao ninyo, hindi naman po manghuhula yung kapwa nyo na ibigay sa inyong pangangailangan nyo. Kundi lumapit kayo. Pwede na sa kanya, humingi kayo para malaman niya kung ano ang gusto niyo. Although ang Panginoon alam niya kung ano ang kailangan ng ating papangangailangan natin. Pero kung humingi tayo sa pagkababa ng ating loob, kung nararapat na yun ay para sa atin, ibibigay po niya kaagad. Pero kung hindi po sa atin, masabi niya, sandali lang. Baka sa susunod na.
Kaya po, maging positive po tayo. Maging positive po tayo sa lahat ng ating ginagawa, lalong-lalo na sa ating buhay kabanalan. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang buhay na buhay ng Diyos. Mayroon pong volunteers na pwede pong magbahagi ng pagkilala ng sarili. Kung mayroon pong gusto, pagkatapos po ng ating Mother of the House, free po kayo na magsabi na gusto ninyo magbahagi. Alam ko po, ang banal na espiritu nasa inyo. Ayaw lang ninyong pahintulot na gamitin kayo. Amen po ba yun? Sige, ang susunod po na ating mga magbabahagi ngayon ay hindi po matatapos ang ating pagpapasilitate kung wala po ang mga taong ito, si Mother of the House at saka ang ating Mami Beth. So, ang ating susunod po na magpapalalim ng ating tema ay ang ating Mother of the House. Mother. Papuri sa iyo, Ama. Tunay na buhay ka. Hindi nagmamaliw kailanman ang iyong pagkilala sa iyong mga anak na turingan. Nawa sa oras na ito, ang mga anak na tinawagan mo ay makilala ka ring lubos kung paano mo kaming kinilala, inapuhap, inakay, nabuksan, at ganap binago. Nawa ang lahat ng ito'y mailayon mo rin sa mga anak mong tinawagan mo sa araw na ito upang madangma kang totoo na ikaw ay buhay, may magagawa, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilan ng ating Panginoon. Sadya pong ang pag-ugnayan ng banal na espiritu sa bawat isa ay hindi napaparam, sapagkat katotohanan na ang tema na ibinigay ng ating kapatid na Josie ay isang napakalalim na pagninilay sa bawat isa, hindi lamang sa mga lingkod, kundi maging ang tagapakinig, ang mga pasyente, at syempre po, tayong lahat. Na nagalak po ang puso ko sa pagbabahagi ng mga kapatid ko, maging ang tagasunod na ang ating kapatid, na nakakasabay sila doon sa tinatawag na tema. Sa katotohanan lang, hindi naman ito mahirap eh. Yung tema hindi mahirap. Inilalagay po lang po natin doon sa maging organized ang lahat, gaya ng ginagawa ng ating Panginoon na organisado ang kanyang gawa. Na walang pinagkaiba na kapag marami kang bibilhin, hindi pwede na hindi mo itatala. Sapagkat kung tutungo ka sa bibilhan at wala kang talaan, mag-asasayang ka lang ng oras. Amen po ba yun? Ganun din po sa dakong ito. Kung hindi magiging organisado ang lahat ng tutupdin na ayon sa kalooban ng ating Panginoon, nagsasayang lang tayo ng oras. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po ang mahalaga. Bawat araw sa paghahasik ng mga aral ng banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, organisado din po natin ang pinapapasok sa puso natin at isip. Hindi maaari na kuhanin mo lahat, na, subalit hindi mo rin maisasabuhay lahat. Kundi lahat yan. Kung ano yung papasok sa'yo, i-master mo muna kung ano yung maganda na pwede mong tupdin. At kapag na-master mo na, pwede ka na ulit na mag-aral sa isa pa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pagkilala sa sarili. Habang nagbabahagi si kapatid na Marie at ang mga nauna kong kapatid, pag-awit ni kapatid na Myrna, sino nga ba ako? At sino tayong lahat? Sino tayo noon at sino tayo ngayon? Alam niyo po, sa dating buhay po, pagkilala sa sarili, pamilya mo lang ang nakakakilala sa iyo at ikaw. Dahil hindi mo paganap kilala ang Diyos, hindi mo masasabing kilala ka na niya, dahil hindi mo naman siya nakakaniig. Subalit sa katotohanan, kilala niya. Subalit hindi niya maiulat sa iyo kung sino ka. Amen? Ang kagandahan po ng maakay po sa dakong ito, lahat po na yon na naging napakalaking question kung sino ako, naganap na po ang kasagutan sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Maging kayo sa pagtungo niyo po sa dakong ito. Maaaring kilala kayo ng magulang nyo, kapatid nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kasama nyo, asawa nyo. Subalit mayroon kayong nakatago na hindi nyo na ilalantad na kilala ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At yan ang katotohanan. Alam niyo po,
nakakagalak ang tema, pagkilala sa sarili. Alam niyo po, kagaya ng sinambit ni kapatid na Marie, ang pagkilala sa sarili ay, paano ba magiging tanyag para makuha mo lahat ito? Paano ka ba magiging kilala sa lahat para kamtin mo yung gusto mo bilang tao sa unang buhay? Subalit ngayon po, ang pagkilala ko po sa sarili ko ay inaalam ko, ine-evaluate ko, kilala ko na ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung hindi mo ito masusuri, nakilala mo na ang Diyos, hindi mo kakamtin, nakilala ka rin ng Diyos. Amen? Sige po, magnilay po kayo. Paano mo sasambitin lahat ng tao, may kapasidad, magsabi, kilala ko ako ng Diyos. Subalit bakit hindi maibigay lahat sa iyo ng Diyos? Sapagkat hindi mo pa kilala ang sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Ganun lang po yun. Ganun lang po, kadali, para kasimple, para maunawaan yung kaukulang nais sa pagkilala sa sarili. A sort of evaluation. Sino ka ngayon at sino ka noon? Marami pagbabago. Amen? Sa unang buhay, oo nga, may kataasan ka. Sa unang buhay, social climber ka. Sa unang buhay, ambisyosa ka. Sa unang buhay, ganito ka. Subalit nang maakay ka, unti-unti na-eliminate po yan. At napalitan po kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? So ngayon, yun na po yung pinagtutuunan po namin ng pansin bilang mga alagad. Sa pagkasabi ng kapatid na Marie, sumuko kami. Subalit hindi namin inaangat ang aming sarili. Sa gitnang ito, ang pinangangalandakan po namin ay ang ginagampanan ng Diyos bawat araw, bawat minuto, bawat segundo sa oras namin na hindi siya pumapalya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, kung ang isisiwalat lang po dito ay para iangat ang sarili namin, bakit pa kami maglilingkod? Pwede naman namin gawin sa labas yun. Amen po ba yun? Pwede. Pwede po namin gawin sa labas. Na kung pag-angat lang sa sarili, ang gagawin po namin sa paglilingkod sa dakong ito, sa labas na kami gagawa. Sapagkat yun ay pangmundo. Buhay po bang Diyos? Subalit salamat sa Ama, sapagkat hindi nga po yun ang kabasihan at sangkap upang magpakatotoo sa Diyos. Kundi kilalanin mo ang sarili mo kung sino ka at kilala mo na ba ang sarili mo na may maibibigay ka na sa Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Doon lang po ngayon nakapokus. Kilalanin mo ang sarili mo. Ako kinikilala ko ang sarili ko na napakalaki pa ng kulang ko sa Diyos. Amen? Sa tuwing ay binabahagi ko po ito, sa loob ng 39 years na ako'y namuhay sa mundo mula pagkabata sa sinapupunan ng aking ina. 9 years pa lang ako naglilingkod sa dakong ito. Sa lahat ng ginampanan ng Diyos sa buhay ko sa unang buhay, kapag sinuri ko po, wala pa sa gatiting na maibabalik ko sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Hindi ko masasambit na ginawa ko na. Hindi po. Wala po sa haba para maibalik mo sa Diyos. Kundi, ang pagkilala ngayon sa sarili, matapat na ba ako sa Diyos? Totoo na ba ako sa Diyos? Nakadito na ba siya sa puso ko? Ito na ba yung dapat kong gawin para sa Kanya? Yun po, gusto ko pong mastering ko po yun sa sarili ko. Upang doon, masasambit ko, hindi mabibigo ang Diyos sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, hindi maaari maging dual. Dalawang personalidad. 50% tao ka, 50% Diyos. Maaaring sumablay ka dyan. Amen? Hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit ito po isang pagsusuri sa aming mga sarili. Buhay po ba ang Diyos? Bawat araw, ang pagsusuri, ito ang tanong ng tao. Anong napapala nyo sa dakong yun? Na pumupunta kayo? Sinuko nyo yung lahat? Tapos ganyan lang kayo, okay lang sa inyo? Alam niyo po ang sagot? Kung hindi mo pa kilala ang Diyos, maaaring sabihin mo, hindi ka na magsasalita. Bukas din, hindi ka natutungo sa dakong ito. Dahil nasa pagkatao ka. Amen? Subalit dahil kilala mo ang Diyos at patuloy mong kinikilala ang Diyos at kinikilala ka rin ng Ama, anong sasambitin mo? Masarap ang buhay doon. Kahit wala ka ng trabaho, kahit wala kang salapi, marinig mo lang ang mga aral ng ating Panginoon, nagpapakilala siya sa iyo, kikilalanin ka rin niya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po, mga kapatid. Kaya, minsan lang po, sabi ko nga, isang katanungan ko po yan, na tinanong ko sa Ama. Bakit nagagawa ng taong hulaan kung anong damdamin mo? Samantalang, hindi inisip na kung nagagawa niyang hulaan ang damdamin ng bawat isa, magagawa rin siyang hulaan ng damdamin ng kapwa niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Amen po ba yun?
Sapagkat, sa katotohanan po, sa isang tumutupad, ang ating Panginoon sa ating katawan, sa iisang tumutupad ng mabuti, dapat wala na yung mga ganyan. Amen? Wala na yung mga paratang, wala na po yung ganito. Sapagkat tayo mismo, kinikilala natin mismo ang ating sarili. Hindi maaari siya ang kumilala sa akin. Sapagkat hindi niya ko siya kaano-ano at hindi ko siya kasama sa bahay. Amen? Subalit sa larangan po ng pagkilala sa sarili, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam ng katotohanan kung totoo ka nga talaga. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At dito po ngayon nakapokus ang isip ko. Nasabi ko nga, sa loob ng 9 na taon na pagsuko sa hanap buhay, kapag nakikita ko po yung mga kaibigan ko po sa larangan ng buhay na pantao, isa lang ang sabi sa akin, nasaan ka ngayon? Nasaan ang pwesto nyo ngayon? Anong ginagampanan mo? Tuloy pa rin ba ang trabaho nyo? Yan yung po yung mga tanong. Subalit, wala pong naisasambit, kundi ngiti lang. Naglilingkod ako sa Diyos. Kapag ito na ang narinig ng tao, hindi man sila magsalita, susuriin ka nila kung totoong Diyos ang tinanggap mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At dito po, unti-unti mo makikilala ang sarili mo. Ngayon, wala nang tao mag-evaluate sa'yo, kundi ikaw mismo para sa Diyos. Sapagkat inaatas ng ating Panginoon sa isip natin, anak, hindi ka nagbabago. Minsan tatanungin natin ng Diyos, bakit pa ulit-ulit ito nagaganap sa akin? Sapagkat alam natin kung sino tayo. Amen? Subalit, nabibigyan ng kasinungalingan sa pamamagitan lamang ng salita. Na itatago ang kasinungalingan sa pamamagitan ng salita. Maaring sambitin mo, kilala ko ang Diyos, subalit sa kaloob-looban nito, hindi mo pala kilala ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po. Hindi nga po madadaya ang Diyos. Subalit, ikaw mismo ay makapagsusuri sa bawat kaganapan sa buhay mo. Sa iisang nagkaloob at sa natanggap ng bawat isa, bawat araw may ginagampanan ng Diyos sa atin sa iba't ibang paraan na kaya niya. Amen? Sa iba't ibang paraan. Kaya, hindi mo maaaring hatulan o dili kaya, ay, kilala ko yung tao na yan. Ay, kilala ko yung tao na yan. Ay, kilala ko yung tao na yan. Walang sino man sa larangan ng kabanalan, kundi tangi ang Diyos at ikaw lang. Kung magiging makatotohanan ka, mararamdaman mo, nakikilalanin ka ng Diyos sapagkat kinikilala mo siya. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang nagaganap sa buhay ko ngayon, na sabi ko nga, muli sasambitin ko ito, ng buong tapang. Hindi tapang para magmalaki, kundi buong katapatan na may tapang. Sa dakong ito, nasumpungan namin ang tunay na Diyos, na sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na ginamit sa aming lahat, na iulat ang marapat, na ipunla ang dapat, na pangalagaan ang karapat-dapat, at ngayon ay isinasabuhay kung ano ang higit na karapat-dapat para sa Diyos. Subalit, sabi ko nga, sadyang ang mundo ng tao ay mundo ng tao. Sa larangan ng paglilingkod at pagtupad, maging kayo, naroon ang dalawang uri na maring maganap. Tagasunod ka, pasyente ka, hinirang ka, o sino ka pa. Dalawang uri. Mamumuhunan kayong parehas. At sa namumuhunan, dalawa ang pwedeng maganap. Isang malulugi at isang tutubo. Amen po ba yon? Nawa makuha niyo po ito, sapagkat ito po yung malalim na pagninilay. Kapag kinilala mo ang sarili mo na ang nasa mo lang ay pangmundo, subalit kabanalan ang tinutunguhan mo, talo ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Subalit, kung ang pangmundo'y iniwanan mo, namuhunan ka sa kabanalan, at kinilala mong kabanalan, sigurado tutubo ka. Buhay po ba ang Diyos? Ayan lang po mga kapatid, sapagkat ang pangmundo na offer sa tao ay lahat ay may hangganan. Subalit ang kabanalan na offer ni God, na sa dakong ito ay aming nasumpungan, upang kilalanin namin ang aming sarili na dapat kaming kumilala sa Diyos. Yun po yung ni-empower ko sa aking sarili. Kikilalanin ko ang Diyos at hindi ang tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa dakong ito, hindi maaaring matupad yung hawakan kami ng tao. Amen? Sapagkat, ang lahat ay sumuko
Ang tinutupad ay para sa Diyos, kaya hindi kami maaring hawakan ng tao. Ito yung gagawin namin. Buhay po ba ang Diyos? Kundi, kinikilala namin ang Diyos sa dakong ito na tumutupad kami ukol sa kabanalan dahil ang Diyos ang tinanggap namin at ang Diyos ang tumutupad sa kalooban namin. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba? Medyo malalim. Subalit sa panahon po ng kasalukuyan na minimithi po natin makarating sa pinaroonan ng ating Panginoon, ang pagkilala sa sarili bilang tao'y wala na. Kundi ang kinikilala na lang po ngayon, ano pa yung pwede namin gawin bilang sarili namin para makatuwa at makagalak sa ating Panginoon. Buhay po bang Diyos? Ilan po kaya ang nagmimithi ng ganito? Oo, baring sabihin niyo, totoo kaya sinasabi ni kapatid na Marisa? Opo, iniimbitahan ko po kayo. Samahan niyo po ako ng 1 buwan sa tahanan namin. Samahan niyo po ako. 1 buwan sa tahanan namin. Manirahan po kayo sa amin, libre lahat. Para makilala nyo lang po na totoo yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko inaangkat ang aking sarili. Balit sa larangan ng paglilingkod, walang biruan. Sa larangan ng paglilingkod, kailangan seryoso ka. Pahalagahan mo ang kaloob ng ating Panginoon para maipagsigawan mo na totoo mo nga siyang pinaglilingkuran. Buhay po bang Diyos? Amen? Opo. Totoo po. Na sabi ko nga, Ama, dahil sa'yo at wala ng iba, kaya nagagawa lahat ito. Dahil sa'yo, kaya lulunukin lahat, kaya nagagawa lahat ito. Dahil sa'yo, dahil ikaw ang bumuhay sa akin, ikaw nagbibigay lahat sa akin, kaya tutupdin ko lahat ito. Ano mang sakit ang ibigay sa akin ng tao. Buhay po bang Diyos? Ganun lang po. At salamat sa Kanya, sapagkat, sabi ko nga, sa dakong ito, araw-araw inihahasik ang magandang pag-uulat, ang aral na mula sa Diyos. Subalit isa lang akin na pagnilay, samantalahin po natin na tayong lahat na naririto ay wala nang makapasok na magamit ng kalaban. Amen? Sapagkat, sayang po ang puhunan nyo. Kung ang gagawin na oras na ilalagak sa ating Panginoon ay masisingitan pa ng kalaban para tudlain ang mga nagpapakatotoo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kilalanin po natin ating mga sarili, evaluation lang. May damdamin ka pa bang ganito sa kapwa mo? Kaya ang tanong ko kanina sa Panginoon, Ama, ano ba ang katangian ng isang inggitera at isang selosa? Ano ba ang katangian niyan? Alam niyo po, sagot sa akin ng Panginoon, Anak, tanging may katawan lamang ang makapagsasambit kung ano ang katangian nito, kung ito ang kanya nararamdaman sa puso niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya hindi po ako binigyan ng paliwanag, kundi yan ay sinagot. So ibig sabihin, hanggang ngayon hindi ko alam kung anong meaning ng selosa at inggitera. Tama po ba? Patawad po, hindi po ako nagmamarunong sa harapang ito. Subalit ang katotohanang aral ng ating Panginoon, tupdin mo na maluwag sa puso mo. Tanggapin mong pahalagahan ang mga aral niya at hindi kanya ililigaw. Kundi yung landasin na pangarap mong makaabot sa kanya, siya mismo ang nagpapattern ng buhay mo upang doon ay huwag kang mawalay sa kanya. Buhay pa bang Diyos? Kaya mga kapatid, sige po, nawa pag uwi po ninyo, pag narinig niyo po ang mensahe ng Banal na Espiritu sa katating Malaapo Kunching, masuri niyo rin po, ma-evaluate niyo po ang sarili niyo. Ako po, na-evaluate ko po. Opo, inaamin ko, nariyan po yung empower na tinig. Bilisan mo ang tagal-tagal mo. Subalit, sa likod nito, kapag sinuri mo, bakit ganun ang sinabi ni kapatid na Marisa? Dahil nagdudumali na wag mahuli, na makaparinig, at do'y makapaglingkod sa dakong ito. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, suring-suri ko po yan sa aking sarili. Suring-suri na alam ko po na yan pa, yung tinig na mataas, ang hindi ko pa nag-gradual na ibaba sa pagdumali minsan. At sa aking sarili ngayon, kapatid na Jo, hayagan ko pong inihahayag sa dakong ito. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos na ako'y mapili niya na maging alagad. Hindi ko sasayangin ang pagtitiwala ng Diyos na ako'y mapili niya bilang isang hinirang. Hindi ko bibiguin ang ating Panginoon na ako'y pinili niya na sa dakong ito'y mabuksan. At nawa, yun din po ang magiging pagkilala niyo sa sarili niyo. Sapagkat, kung ito ang magiging layo ng lahat, wala nang titingin sa kapwa niya para libakin sila.
Wala nang titingin sa kapwa niya para hatulan sila. Kundi, bawat kaganapan ay mahihimay-himay mo. At wala nang katanungan bakit. Sapagkat tanging ang Diyos lamang ang nakakilala sa iyo. At kapag ibinigay niya ang pagkilala niya sa iyo, makikilala mo rin siyang lubos sapagkat batid mo na pawang mabuti ang kanyang binibigay. Buhay po bang Diyos? Ganun po kasarap mabuhay sa piling na Espiritong Banal. Opo. Kaya sabi ko nga kay kapatid na Pearl, hindi po ito sa pagmamayabang. Ama, napakabuti mo. Kung ang lahat na binibigay mo sa akin ay para lang sa akin, napakasarap ng buhay ko. Hindi ako nagmamayabang, hindi kami mayaman. Payak lang at simple ang aming pamumuhay. Subalit sa pagtupad ng Diyos sa aking buhay, lalo na sa aking buhay, sinasabi ko na kay Kapatid Bers, lalo na sa aking buhay, nararamdaman ko na mula sa Kanya. Sapagkat sa kalooban ng Ama na pinatutupad niya para makilala ang sarili ko at makilala ko rin ang sarili ko, alam ko po na yun ay nagiging pagdalisay, pagsuri ng katapatan ko sa Kanya. Ibigay niya sa akin ito, saan ako tutungo? Sa unang buhay, maghapon magdamag sa mula ko. Maghapon, sigurado, pag may pera ako. At pagsisinungaling pa ako kay kapatid na Pearl, saan mo dinala yung perang binigay ko sa'yo para pambili mo ng ganito? Magsisinungaling pa ako sa kanya. Nasabi ko, sabi mo hindi ka nabibili ng ganun, pero bumili ako. Sa unang buhay yan ha. Subalit ngayon, kahit ibinibigay ng Diyos lahat yan, isa lang ang sinasambit ko sa kanya. Ituro mo sa akin, saan ko ito gagamitin. Ayoko iparte ang aking sarili na makapaglalayo sa'yo. Kundi ituro mo sa akin kung saan mo ko dadalhin at saka mo na lang ako bigyan kapag nagawa ko ng para sa'yo. Buhay po bang Diyos? Ganyan lang po. Ganun lang po. Hindi ko kayo tinuturuan. Subalit batid ng Ama nang inihahayag ko sa harapang ito'y pawang katotohanan. Hindi ko inaangat ang sarili ko dahil wala naman akong taglay kahit na ano. Hindi ang inaangat ko ay ang pagtupad ng Diyos sa aming mga buhay bilang pagsuko na sa dakong ito'y nasumpungan namin ang tunay na tipanan ng Banal na Espiritu na sa katauhan nating mahal na Apo Kunching ay nananahan. Kaya nawa po, maging kayo rin po. Wala po na kailangan magpayaman mo pa para kamtin mo ang pagpapala ng Ama. Hindi. Kahit wala ka, kahit hindi ka magsalita, maging diretso ka lang at kilalanin mo ang sarili mo. Ilagak mo sa Ama at suko mo sa Kanya. Lahat ng sa Kanya ibibigay niya sa iyo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po sa iyo, Mother of the House, at sa kanya pong ibinahagi ay marami po tayong mapupulot na aral. At ang sabi po niya, ang ating Panginoon po ang siyang tumawag sa atin, kilalanin po natin ang ating sarili. Kasi hindi po tayo, hindi natin maisusuko ang ating sarili kung hindi natin kilala na kaya ba natin maglingkod kahit ano ang mangyari. Kaya ba natin iwan ang ating pamilya, mga mahal sa buhay upang makapaglingkod tayo? Kasi ang pagkilala ng sarili at pagtanggap sa Panginoon na tayo'y maglilingkod sa araw-araw ay there's no more turning back. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang ating... kaya po lahat ng dito, araw-araw, hindi na po tayo pwedeng bumalik pa sa dati, kundi tumuloy-tuloy po tayo hanggang tayo'y magkita-kita. Kaya alam nyo na po kung saan, pero doon naman po lahat ang ating tuloy. So ating susunod na magbabahagi po ay ang ating Mami Beth. Salamat aming dakilang Ama sa araw na ito. Napakaganda nga po talaga nung tema na ibinahagi ng Banal na Espiritu sa kapatid kong si Josie Tulfo. Tita Josie, I just want to express from the first day to this day, lagi kitang nakikita. Hindi mo lang alam talaga yung galak sa puso ko. Kasi nare-recall ko nung mga unang-unang araw na bagong hirang tayong alagad na talaga namang napaka-aktibo natin, na joyful song, talagang bigay na bigay tayo hanggang sa matapos ang gawain. At natatandaan ko yung talagang kalakasan ng Espiritu na dumadaloy sa iyo kung saan ginagamit ka ng Ama sa pagpapahayag ng mga salita niya. I miss those days, kaya nang makita kita,
pinahayag mo dito sa harapan na wala nang balakid sapagkat may isang anghel na nagbigay sa iyo ng driver para araw-araw ay makarating ka dito. Talagang nag-uumapaw ang galak sa puso ko. Kumilos ang Diyos, binigyan siya ng anghel, kaya madalas na natin siyang makikita. Sa inyo pong kaalaman, napakabanayad magsalita. Ano po? Kabaligtaran ang kanyang kabiyak ng puso, si Ramon Tulfo, na pagka talagang napanood mo sa telebisyon ay medyo masisinda ka sa tigas ng kanyang pagkasalita. Kaya salamat kapatid, nadadama ko na ang Espiritu, lalo na po sa banda-banda dyan, ay higit na magiging malakas sa presensya ng bawat alagad na hinirang niya. Lalo higit siguro na nag-uumapaw ang kalakasan ng Espiritu sa dakong lugar na ito kung yung mga alagad na hinirang araw-araw nandirito. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hambing sa takbuhan. Alam niyo po ba yung relay? Yung pagka po merong mga intrams, isa po ito sa mga event sa track and field na tinatawag nilang relay. Kung saan tatakbo kayo sa certain distance, kung 100 meters or 500 meters or 200 meters na takbuhan. Alam niyo po, dito ko po inihahalon tulad ang buhay ko. Na takbo ako ng takbo, pagod na pagod ako, pero hindi ko alam kung saan ako patutungo. Ganun po, yung dati kong buhay. Kaya salamat sa Ama, sa ating Divine Mercy. Sa last 200 meters na itatakbo ko, inakay na ako ng Panginoon para makarating ako sa banal na lugar na ito. At ito po yung naging kaparaanan para kilalanin ko yung sarili ko. Akala ko kilala ko na yung sarili ko. Oo, kilala ko yung sarili ko doon sa mga negatives na karakter ko. Yung mga positive na karakter, wala akong masyadong nakikita. Ang nakikita ko yung mga negative na attitude ko na noon pinagmamalaki ko kasi akala ko magaling ako. Akala ko ang maging matapang sa kapwa-tao ay isang kagalingan. Ang akala ko yung mag-dream ka ng mataas, mangarap ka ng mataas, akala ko'y isang kagalingan. Subalit na makarating ako sa banal na lugar na ito, binaling lahat yan ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, para pala makilala mo yung sarili mo, unang-una, dapat kilalanin muna natin ang Diyos. Amen? Ganon po kasi ang nangyari sa akin eh. Nang makilala ko ang Diyos, nang kinilala ko ang Diyos, nakatanggap ako ng kanyang mga aral. At sa mga aral na naririnig ko, nakilala kong unti-unti ang aking sarili. Nakilala ko ang aking mga kahinaan. Kaya mga kapatid, dapat pala sa bawat araw na tayo nakikinig ng aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ay buksan natin ang ating puso at kaisipan upang makilala natin siya. Pero kung ang magiging attitude natin, ang mga aral, tinetake natin negatively, sabihin natin na, pinatamaan na naman ako. Ako siguro yung inaano niya, yung pinapatamaan niya. Hindi po dapat maging ganon ang attitude natin. Amen? Dapat po, magpasalamat po tayo sa mensahe. Sapagkat sa pamamagitan ng mensahe, unti-unti nating nakikilala ang ating sarili. Ganon po ba naramdaman ninyo? Yung mga mensaheng binibitiwan o inihahayag ng banal na Espiritu, nakilala ko yung lahat ng kahinaan ko. Na ako pala'y mayabang, matigas pala ang puso ko, ako pala'y masyadong ambisyosa, hindi ko po alam yan eh. Subalit sa aral na narinig ko na ipinahayag ng banal na Espiritu, unti-unti ko pong nakilala ang aking sarili. Sa makatuwid mga kapatid, tama'y sinabi ni Mother, hindi mo makikilala ang sarili mo sa pamamagitan ng mga taong lagi mong nakakahalubilo. Ang alam lang nila ay yung kilalanin ka ayon sa panlabas na kaanyuan mo. Subalit yung deeper side of your heart, walang ibang makakakilala sa iyo kundi ang ating Panginoon. At makikilala natin
yung deeper part of our life sa pamamagitan ng mensahe ng banal na Espiritu. Amen po ba? At pag nakilala mo na yung sarili mo, alam mo na kung ano yung meron ka. Alam mo na yung pwede mong ibahagi sa kapwa mo. Paano ka makapagbabahagi ng pagmamahal kung hindi ka marunong magmahal? Amen? Paano ka makapagbabahagi ng pangunawa kung hindi ka marunong umunawa? Sabi nga po ng isang passage na natatandaan ko, sa pakikisalumuhan natin sa ating kapwa-tao, ito po yung natandaan ko, you cannot give what you do not have. Amen? So, makakapagbahagi ka ng pagmamahal kung ikaw mismo ay marunong magmahal. Makapagbabahagi ka ng kababaang loob kung ikaw mismo ay mababa ang iyong kalooban. Before, hindi ako pwedeng magbahagi niyan. Hindi ako pwedeng magbahagi ng kababaan loob. Paano ko pong maibabahagi yan? Ako mismo napakataas ng pagtingin ko sa sarili ko. Kaya nang ako'y makarating dito, ganito ko kinalala yung sarili ko. Sino ba yung artistang nagsabi na walang matigas na tinapay sa mainit na kape? Si Fernando po yata yun, Si Fernando po Jr., yung sumakabilang buhay na artista. Ganun po ako. Napakatigas ng puso ko. Subalit nang makarating ako dito, ang matigas na pusong ito ay pinalambot, hindi ng mainit na kape, kundi ng mga aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya nagpapasalamat ako nang inakay ako ng Panginoon dito. Sabi ko nga po sa inyo, hambing sa takbuhan, last lap na. Paano kung wala na yung last lap na yun? At nang makilala ko ang Panginoon, wala na akong silbi. Gusto ko mang makarating sa banal na lugar na ito, hindi na kaya ng mga tuhod ko sapagkat may rayuma na ako. Hindi ko na kayan lumakad. Gusto ko mang magpahayag, katulad ng ginagawa ko ngayon, hindi na pwede. Kasi na high blood na ako, tumigas na yung dila ko, tumutulo na yung laway ko, paano pa ako makapagpapahayag? Kaya mga kapatid, kayong mga nandirito, samantalahin ninyo ang pagkakataon. Habang may lakas pa, habang kaya nyo pa, isipin ninyo kung ano pa ang magagawa ninyo para sa ating Panginoon na sa tuwin ay nagpapakilala sa inyo. Upang magkaroon ng kabuluhan ang buhay ninyo. What? Kung 75 years old ka na, ano pang paglilingkod? Paano ka pa makakabawi sa Panginoon? Kaya kayo mga nandirito, habang may lakas pa, isipin ninyo, God, what can I do para makaganti ako sa lahat ng kabutihang ginawa mo sa akin? Ituro mo sa akin, Panginoon, mga kapatid, hindi naman kailangang maging magaling kang magsalita para makagbawi ka sa Panginoon Hindi naman importante na kayang-kaya mong tumayo sa harapan para magpahiyag ng mga salita niya. Hindi po kailangan ng ganyan. Mas epektibo sa pagpapahayag ng salita ay ipahayag mo ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng gawa. Gawin mo at mismong ang kapwa mo ay makapupulot sa inyo. Isa pong patunay, dati nga po, tsismosa rin akong katulad ng marami sa atin nung hindi pa nakakarating dito. Pag nadaanan ko yung mga kabakuran ko, compound kasi na sila'y magkakukulupong, nagkukwentuhan, sabi ko nga po sa inyo, makikijoin ako sa kanila. At makakasama nila ako sa pag-uusap sa buhay ng may buhay. Salamat sa Diyos, sa pamamagitan ng aral na natutunan ko, tinanggal po niya ito. Kaya ngayon po, yun nga po, akala nila suplada, ayaw nang makiisa sa kanila. Ang hindi nila alam, umiiwas lamang ako sa pagkakasala. Ganyan po, pwede niyo din pong gawin yan. Iyan po ay isa sa pamamaraan ng pagbabalik ganti sa ating Panginoon. Kung dati kang tsismosa, wag na. Wag ka nang makijoin sa kanila. Pag-uusapan nila si Maribel, na si Maribel ay ganito-ganito, makikiayon ka pa sa kanila.
Makikijoin ka pa sa kanila. Samantalang ang utos ng banal na Espiritu, aral niya, huwag na huwag pag-uusapan ang taong hindi ninyo kaharap. Iyan po'y pinakatanim-tanim ko sa utak ko. Never, never talk about someone na hindi ninyo kaharap. Bakit? Malaki ang posibilidad na ang pag-usapan ninyo ay ang mga kapintasan ni Maribel kaysa dun sa mga kabutihang ginagawa niya. Sa makatuwid, pag pinag-usapan natin ang kapintasan niya, siguradong sigurado, pumasok tayo sa pain ng demonyo, chinismis natin si Maribel. Kaya mga kapatid, ito po'y isang challenge. Huwag niyo pong isipin na, hindi naman ako magaling magsalita eh. Wala po sa pagalingan ng salita. Iyan po ay nasa pagalingan ng gawa. Pag nakitang hindi na kayo chismosa, pag magbubulungan na sila, ganito po nangyayari, katulad po kanina eh. Nagbubulungan na sila. Nung nakitang dumarating ako, naghiwa-hiwalay na sila. Wala akong sinabi na, hoy, ano ba yan? Chismis na naman yan. Wala, hindi ko sila pinansin. Basta po nang makita nila ako, naghiwa-hiwalay na sila. Bakit? Sapagkat nagkaroon na ng tatak sa kanila na akong si Elizabeth na chismosa noon, ngayon ay hindi na chismosa, kaya nahihiya na rin sila sa Diyos, nahiya na rin sila sa akin. Maaari nyo rin gawin yan, mga kapatid. Marami pang bagay na maaari nating maipakita sa pamamagitan ng gawa upang tayo ay makaganti sa ating Panginoon. Huwag nating aksayahin ang mga pagkakataon. Every moment counts. Every day counts. Kasi baka mahuli eh. Baka marami pa tayong babayaran. Marami pa tayong pupunuin. Kulang na tayo sa oras. Kaya dapat mag-double time tayo. Kaya yung effort natin na makapagbalik tayo sa Panginoon, dapat maging consistent tayo, papataas. Huwag na po tayong bumaba dahil baka kulangin ng oras. Kaya nawa mga kapatid, kilalanin nyo ang sarili ninyo. Ano ang po pwede kong gawin para ako'y makapagbalik sa ating Panginoon? Hindi sapat na sa bawat araw nakaupo lamang tayo't nakikinig. Sabi ko nga po sa inyo, ang ating Panginoon ay mayroong masigit na inaasahan sa bawat isa sa atin para tayo makapagbalik sa Kanya. Kaya ang bawat minuto, huwag nating aksayahin. Ibalik natin ang maaari nating ibalik sa ating Panginoon na walang sawang nagmamahal sa atin. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth, sa iyong pagbabahagi at ang atin na naaaral na nakita doon ay atin na makilala ang ating sarili. So, ang ibig sabihin po yun na makilala ang ating sarili, hindi po yung pangalan natin. Ako po ay si Josephine ganito ganon, ako po ay ang address ko po ay ganito, ang birthday ko po ay hindi po yon ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay makilala natin ang ating mga sarili, ang ating mga pagkakamali upang ituwid. Kaya tayo po ay ginigising umaga upang magkaroon uli ng panibagong araw na ituwid ang mga pagkakamali natin at nang humingi ng tawad at magpatawad. Amen po ba yun? Yun ang importante po upang makilala natin ang ating mga sarili. So, hindi na po natin matatawag ang ating kapatid na Per kasi nandyan na po ang ating mahal na apo. Magsitayo po tayo.